Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Meron na namang sinabi si Robin Ingot, Ruben the Ingot Ood, Robin Hood. Si Robin Hood, yung bad boy ng sinima na DDS na senador, meron na namang sinabi na kontra sa gobyerno ngayon natin. At mag-resign daw siya, mag-resign daw siya. Yan ang ating tandaan kung mag-resign ba talaga yan. Sasayangin ba niya ang 400,000 pesos a month na sweldo? Wala nga siyang ginagawa sa Senado, di ba? Kung mag-resign siya, masayang masaya tayo niyan. Isisweldo na lang sa isang magaling na senador yan, yung 400,000 na yan. Ilang tao na ba ang sisweldo ng ganyan? Di ba? Katulad ko, ang sweldo ko ay 22,000 sa trabaho ko. Ilang 22,000 ang 400,000 pesos. So ganun na kadami yun na Golden Boy na magtatrabaho. Mga kababayan, ano bang ginagawa ng Robin Padilla na yan? Wala eh. Pabisita-bisita lang doon sa dahig. Nagipag-usap sa mga chicks, yung magaganda na mga magagandang batang-bata pa na mga single mom, di ba? Na mga sexy na ano niya doon, mga fans niya. Yun lang yung ginagawa niya eh. Ano bang ginagawa niya? Wala naman talaga. Tapos magsasabi siya na mag-resign siya. Di mag-resign siya, walang kwenta eh. Aksaya lang ng pera ng bayan ang Robin Uod na to. Kaya ito ang Billionaire Channel atin na pakinggan sa kanilang interview kay Robin Padilla Uod. Walang future, bakit pa mag-i-stay? Ganyan ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Plano na raw niyang umalis ng bansa at maging dedicated na ama at asawa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbal. Talagang para sa akin, kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, tama na. Enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Senador kay kasama ka sa sistema na to. Sistema nyo yan sa Senado, sa Kongreso, kasama ka dyan, kasama ka sa sinuswelduhan namin ng mga taxpayers, tapos hindi ka gumagawa ng trabaho. Katulad mo si Bato de la Rosa na DDS din, di ba? Sinuswelduhan, meron pang Kiko Barsaga, sinuswelduhan, pero naninira sa gobyerno. Di ba? Instead na makatulong sa kapwa mga senador at congressman, itong mga taong ito, mga uod ng Senado, sila yung sumisira sa Senado, kasama nila yun eh. Tapos sasabihin na sistema daw, bulok. Kasama siya sa sistema talagang gago. Mag-resign ka muna, Robin Hood, bago ka magsalita ng mga ganyan. Kasi kasama ka sa sistema ngayon. Dahil ikaw ay isang senador na sinusulduhan namin 400,000 yata o 500,000 pesos a month. Grabe, tapos ganun lang ang ginagawa. Tapos sinisiraan pa ang gobyerno. Gobyerno nagpasweldo sa iyo Tapos sinisiraan mo. Tila nagbabalak na raw si Senator Robin Padilla na mag-retire sa politika at umalis na ng Pilipinas. Sa isang panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa kasalukuyang sistema ng gobyerno. Hindi idinetali ng senador kung anong sistema ang kanyang tinutukoy, pero matatandaan na isa sa mga pinakamatibay na advocate ng federal form of government si Padilla. Sinabi niya rin na dapat na umanong ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Mas demonyo yung amo mo, di ba? Parang kadugo ni Ali Camini. Tsaka fans ka ni Ali Camini, kaya siguro magkapareho ang utak nyo ni Ali Camini. Doon ka na magbakasyon sa Iran kung gusto mo. Doon ka tumira dahil fans ka ni Ali Camini at doon ka naniniwala. Ang daming Muslim na nandyan sa Middle East, nandyan si MBS, yung si Muhammad bin Salyin, di ba? Yung mga prinsipe ng Qatar, ng Saudi, mga Muslim yan bakit doon talaga ka
ikaw kumampi sa isang terorista? Yun lang ang itatanong ko. Di ba kung gwapo naman, mas gwapo yung mga prinsipe ng Saudi. Sila MBS, mga gwapo yan eh. Kung yun lang ang pag-usapan dahil may lahi ka ring bakla eh. Tapos doon ka pa pumanig sa matandang demonyo na mayroon ng 1 million na pinapatay sa Iran ng pag-upo pa. 47 years sa pag-upo niya o 44 years. 1 million mahigit na ang pinatay nila para hindi mag-uprising ang mga tao diyan sa Iran. Yan ang katotohanan yan. Kaya bakit doon pumapanig to? Tapos ngayon sasabihin niya bulok daw ang sistema ng gobyerno. Senador siya eh. Isa siya sa nagpatakbo ng gobyerno. Tapos sasabihin niya na bulok. Nakalimutan niya yata na ang sweldo niya galing sa gobyerno at galing sa taong bayan. Kaya ito dapat hindi na ito magsalita eh. 'Di ba? Mabuti pa yung si Bongo, hindi ganong nagsasalita ng masakit sa gobyerno. Ito nagsalita pero palpak. Palpak siya dahil siyempre 400,000 ang sarap-sarap ng kain nila, nakapag-grocery sila, nakapag-shopping, nakapag-abroad, nakapagbakasyon. 'Di ba? Dahil sa 400,000 pesos na sweldo, pera ng taong bayan yan. Lalo na sa mga nagtrabaho talaga na mayroong BIR tax, di ba? Yung iba na exempted sa BIR tax, katulad ng nangangalakal, di ba? Ay hindi yun nagsisweldo kay Robin Padilla. Pero ang mga nagtatrabaho ng mga opisina, ng kung ano-anong mga trabaho na humigit sa 100,000 ang kita sa isang taon, nagsisweldo yan kay Robin Padilla, mga kababayan. Yan ang katotohanan yan. Tapos sisirain niya ang gobyerno na siyang bumubuhay sa kanya ngayon at kasama ang kanyang pamilya. Dapat kung siraan niya ang gobyerno, mag-resign muna siya pagka-senador bago magsalita siya ng masama. Diba diyan mo makikita yung mababaw na pag-iisip eh. Mababaw na pag-iisip. Sabi nga, ang mababaw na tubig ay maingay, di ba? Itong shallow waters ay maingay. Yun nga ang sabi na kapag mababaw ang tubig, maingay siya. Ang lata, yung lata na walang laman, kapag sipain mo sa daan yung lata na walang laman, ay tumutunog talaga siya, kumakalimbang. Dahil walang laman eh. Katulad din sa ulo ng tao, yung mga maingay na tapos ang layo-layo ng pinagsasabi. Ayan yung example ng the empty cans rattle the most. Alright, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Dagdag pa ni Padilla, kasalanan umano ng iba't ibang international treaties na pinasok. Dagdag pa ni Padilla, kasalanan umano ng iba't ibang international treaties na pinasok ng bansa. Kaya hindi umano nagkakaroon muli ng batas kaugnay ng death penalty. Security ng mga bansa na sumali sa depensa ng Pilipinas sa WPS. Anong kaugnayan noon sa death penalty? Sabi ni Robin Padilla, dahil yan sa mga bansa na pumapanig sa Pilipinas, nagkaroon ng defense treaty, kaya hindi raw naipasa yung kanyang death penalty. Ako na ang sasagot dyan kung bakit hindi pumapasa ang death penalty. Dahil karamihan sa congressman at senador, mayroong mga kabit yan, mayroong mga kabit. Diba? At marami diyan ay mayroong mga illegal na negosyo, illegal na transaksyon. At marami diyan ay mayroong mga private army na dawit sila sa mga itong panahon ng mayroong mga missing persons. 'Di ba? Kagaya na lamang ni Richard Gomez sa Ormoc, 'di ba, nadawit 'yan sa pagkawala daw nung na beauty pageant na babae. Kaya hindi pwedeng papasa ang death penalty sa Kongreso at Senado. Hindi yan papasa kailanman dahil karamihan diyan sa nakaupo ay mayroong mga ginagawang labag sa batas. Kaya hindi pwedeng kailanman maipasa yan, yung death penalty na yan, mga kababayan. Yan lang ang sagot ko diyan. Anong may sagot nyo? Paki-comment mamaya sa ating comment section. Meantime, tapusin na natin tong balitang to na mag-resign na daw si The Bad Boy dahil sa sistema. Sabihin mo na wala nang buboto sa iyo kung tatakbo ka pa sa susunod. Kahit mga DDS, hindi na buboto sa iyo dahil wala kang ginagawa, masasayang ang sweldo mo. Masasayang ang pera namin.
Yan ang katotohanan yan. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Kwento pa niya, naglilibot na sila ng kanyang asawang si Mariel sa mga bansang maaaring lipatan. Oras na Kwento pa niya, naglilibot na sila ng kanyang asawang si Mariel sa mga bansang maaaring lipatan oras na magretiro ang senador. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ibinibenta na ni Padilla ang Padilla Museum, ang ancestral home ng mga Padilla na located sa Quezon City. Gusto ko sa Brunei. Pag-usapan natin, Brunei. Oo, ayaw ng asawa ko doon, mainit doon. Sabi ni Mariel, o sige, kung gusto mong matahimik tayo sa Iceland, nagpunta kami ng Iceland. Okay, Ang mahal, nagbibenta pare. na nga si Robin. Kaya napunta doon sa usapin na ibebenta ko yung bahay. Na hindi na masaya ang mga fans ni Robin Padilla ay against na rin sa kanya. Marami ang hindi nagustuhan ang performance sa Senado at wala na talaga kapag kakandidato to hindi na to mananalo. Kahit mga DDS hindi ito iboto. Papadboy-badboy lang yan tapos ganon sumisweldo na ang lagi-lagi. Parang si Bato de la Rosa, no? Ang lagi-lagi ng sweldo, bakit patuloy na sumisweldo si Bato? Patuloy siya na nagtatago lalo na ngayon na si Digong ay malapit na ang sentensya, di ba? Kaya magtatago talaga si Bato de la Rosa. Siya na ang isusunod siyempre tago ng tago na yan. Bato de la Rosa, magcamouflage ka na, bumili ka ng invisible cloak na made in China. Merong tela ngayon na kapag ibalot mo sa katawan mo, nawawala ka. Invisible cloak, made in China yan, Bato de la Rosa, yan ang bilhin mo. Para kung magtago ka doon sa mga kahoy, sa mga bato, hindi ka makikita ng huli sa'yo. Pero kapag merong aso, ay kagatin ka talaga, kahit invisible ka pa. Naamoy ka Bato de la Rosa Okay, so yun lang ang ating, patawa lang yun mga kababayan. Yun lang ang ating sideline news ngayon. Robin Padilla, mag-resign na daw next year. Dahil sa hindi niya nagustuhan ang sweldo niya. Sistema hindi na nagustuhan niya ang sistema ng gobyerno, ng Senado. Kasama siya doon Kasama pa nga niya doon si Bongo, si Bato. 3 sila na solido. Nandiyan pa pala si Amy. 4 sila na solidong-solido na DDS. Tapos sabihin niya na bulok ang sistema ng Senado. Nandyan siya kasama siya sa sistema kung isang basket yan na kamatis, isa siya sa mga kamatis na nariyan sa basket. So kung mga lata na kamatis yan, kasama siya sa lata dahil sistema Alright, so magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, maraming salamat sa nag-subscribe ngayon at malaking tulong yan at sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli.